it the most. You know, Junmar Fajardo did not dominate in this game, and that's going to do it. But Coach Yang is not happy about that. You see him. Meron talagang tao talagang bastos. Tao mayaman, tao bastos. Yengyaw na bad trip sa ginawa ni Terence Romeo. Commissioner Billy Marcial, pinagmalaki ang 4,500 na nanood sa Cavite. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Game 3 ng San Miguel Beermen at Rain or Shine ni Lasto Painter. Mainit ang ulo, ay mainit ang laban matapos talunin sa ikatlong pagkakataon ng SMB ang Rain or Shine. 117-107 final score. Dito ay 3-0 na ang Beermen at isa na lang ang kailangan para tapusin na ang kanilang best of 7 series para umabante na sa finals. Dito ay kumana si Don Trollano ng 20 points, 10 rebounds at 2 assists para turugin ang Rain or Shine. At dahil dito ay tuluyan nang nabaon ang ROS sa series na ito. Kaya sa huling segundo ng laro ay nag-alboroto na sa galit itong si Coach Yeng. Matapos magpasikat pa itong si Terence Romeo sa kanyang hometown nang tumira pa ito ng 3 kahit alam naman nating panalo na ang SMB. Kaya hindi ito nagustuhan ni Coach Yengyaw at pinasadahan ng mura itong si Romeo. Sinabi din ito na dapat sa maganong sitwasyon ay matatapos na dapat ang laro na may respeto sa isa't isa. Maganda naman daw ang laro, wala naman daw nangyaring balyahan at wala namang masasabing magja-justify para gawin niya pa yun. Sinabi din ito na may mga taong bastos talaga. Wala na daw siyang magagawa sa mga taong mayayabang at bastos. Basic respect. So basic respect na alam mo naman na San Miguel is a class organization. Alam mo naman na kaibigan natin yung coaching staff nila, yung mga boss doon. Just a minimum requirement for for respect. Meron tayong quotient sa semis and hindi naman bagong player si Terence. I'm sure alam niya yun. So nagulat din ako na ganun nangyari na medyo bastusan ang labas. They're the seeded number 1. They're the best team. They have the best record. They have the best talent. That in itself should make them a class organization. And part of being a class organization is giving due respect doon sa mas mababa sa'yo. Sa ibang update naman ay pinagmalaki ng PBA na dinubog ng mga Caviteño ang Game 3 ng PBA Semifinals. Ito ang kauna-unahang laro ng PBA dito sa Cavite matapos ang ilang dekada. Sinabi ng PBA na 4,500 katao lang naman ang pumunta para panoorin ang laban ng SMB versus Rain or Shine at Barangay Ginebra versus Meralco. Ibinida rin nila na ito na ang simula para manumbalik ang nawalan ng interes manood ng live ng PBA. Baka mapadalas din daw ang pagbisita ng PBA sa ganitong venue dahil kapag sa Metro Manila ginaganap ang laban ay hindi na pinupuntahan ng ating kababayan. Sa lahat ng mga tropang Cavite, mga tropang Imus na nandito, mga tropang Kawit, maraming salamat sa suporta nyo sa amin. Sana makabalik na madalas yung PBA dito para maraming mga bata na ma-inspire maging PBA din someday. Thank you, thank you. Sa tingin nyo guys, maganda ba sa PBA na laging sa probinsya gaganapin ang laban? O makakasama ito at tuluyan na silang tatalunin ng volleyball bilang number 1 sports? I-comment lang sa baba kung makakabuti nga ito sa PBA. Thanks for watching. Peace.